Nadurog ang mga paa, nabali ang braso, at naputol ang ilang buto. Natalo ang skeletal warrior, batid ang kanyang nalalapit na kamatayan. Ang kanyang misyon ay bantayan ang piitan, ngunit nabigo siyang protektahan ang kanyang babaeng succubus, na napatay ng mga mandar ambong. Ang isa sa kanila ay naghatid ng isang nakamamatay na suntok sa pamamagitan ng pagkaputol ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Galit na galit sa pagkawala ng kanyang matiwasay na pag-iral kasama ang babaeng succubus, ipinatawag niya ang kanyang natitirang lakas upang kumagat sa paa ng isang mandar ambong, na nagdulot ng madugong sugat. Ang mandar ambong, na galit, ay dinurog ang bungo ng kalansay, na nagtatapos sa buhay ng kalansay na sundalo. Nagising sa tunog ng kulog sa isang araw ng tag-ulan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang kabaong, inaalala ang kanyang pagkamatay mula sa isang basag na bungo. Lumilitaw ang isang abiso, na nagpapahiwatig ng isang matagumpay na paghahatid, na nag-iiwan sa kanya na nalilito. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika, nagulat nang makitang nabawasan ang kanyang antas sa isa, sa kabila ng pag-alala na nasa antas na 36 na siya. Tinawag siya ni Rubia na bumangon, na ipinaalam sa kanya ang kanyang muling pagkabuhay. Bumalik ang mga alaala, at napagtanto niyang naglakbay siya pabalik sa kanyang unang paggising 20 taon na ang nakararaan. Naalala niya ang sumunod na pag-atake ng mga bandido na pumatay kay Rubia at nag-iwan sa kanya ng matinding sugat. Inaasahan ang pag-atake, nagtago siya kasama si Rubia sa likod ng isang bato. Dumating na ang mga lalaki, ngunit sila ay mga mersenaryo, hindi mga bandido, na ipinadala upang patayin si Rubia. Pinilit silang umalis ng masamang panahon, ngunit isang araw ang tumama kay Rubia sa sandaling lumabas sila mula sa pagtatago. Ang mga mersenaryo ay nagpanggap lamang na umatras. Sinunggaban ng isang mersenaryo si Rubia, na nagbabalak na labagin siya bago wakasan ang kanyang buhay. Ang skeletal soldier ay nakinabang sa diversion na ito, hinampas ng malaking bato ang mersenaryo, at nangakong protektahan si Rubia. Ang kanyang pangako ay panandalian habang ang mersenaryo ay umatake pabalik, binasag ang kanyang bungo at pinatay siya. Muli siyang bumuhay sa kabaong, na ginaisang siya ni Rubia. Bumalik siya sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, napanatili niya ang kanyang mga alaala at may deathlog na nagsasaad ng 2 naunang pagkamatay. Maaari siyang pumili sa pagitan ng pagkakaroon ng pabor sa mga necromancer o pagtaas ng kanyang pagtutol sa mga mapurol na armas. Isinasaalang-alang ang kahinaan ng mga necromancer sa mga mapurol na armas, pinili niya ang mga puntos ng paglaban. Dahil alam niyang muling aatake ang mga mersenaryo, naghahanda siyang kontrahin ang mga ito at iligtas si Rubia. Inutusan niya si Rubia na magtago at hiningi ang kanyang punyal. Tulad ng inaasahan, dumating ang mga mersenaryo, at tinambangan sila ng balangkas, pinatay ang isa at nag-level up. Gayunpaman, muli siyang pinatay ng natitirang mersenaryo. Ang cycle ay umuulit, kasama ang skeleton na nakakakuha ng mga puntos ng karanasan at pinapataas ang kanyang liksi. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, matagumpay niyang natalo ang mga mersenaryo, na nagligtas sa buhay ni Rubia. Nauunawaan niya ang pattern, ang bawat kamatayan ay nagbabalik sa kanya sa kabaong na ang kanyang antas ay na-reset sa isa, ngunit napapanatili niya ang kanyang mga kasanayan at nagkakaroon ng bagong kakayahan batay sa kanyang karanasan sa kamatayan. Hindi siya sigurado kung ang kanyang kakayahan sa muling pagsilang ay walang katapusan o limitado, kaya dapat niyang sikaping mabuhay. Ang skeleton ay higit na natututo tungkol kay Rubia, na nagpahayag na siya ang anak ng bilang ni Ares, na pinatay ng isang emperador ng militar. Nagiging emosyonal siyang maalala ang kanyang ama, at inaaliw siya ng balangkas, na nangangakong protektahan siya. Naaalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang emperador ay magsasagawa ng 9 na taong digmaan laban sa mga malayang estado, na susundan ng paggising ng 16 na demonyo. Lumabas sila sa kuwebang pinagtatagwan nila, natagpuan ang kanilang mga sarili sa mga bundok ng nyebe. Pinagaan ni Rubia ang mood sa pamamagitan ng paghagis ng snowball sa skeleton. Umakyat sila sa bundok patungo sa isang nayon na pinangalanang Yublam. Muntik nang madulas si Rubia sa bundok ngunit nailigtas siya ng maliksi na kalansay, na minarkahan ang pangalawang pagkakataon na nailigtas niya ang kanyang buhay. Pagdating sa Yublam, inutusan ni Rubia ang kalansay na maghintay sa labas habang kumukuha siya ng baluti para sa kanya, dahil kailangan niya ng disguise upang makapasok sa nayon.
Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.